Bilang mga tao, marami na tayong naririnig na kwento tungkol sa mga sumpa. Ang sumpa ay isang kahilingan o kagustuhan na may mangyaring masama sa isang tao. Halimbawa, kapag ang isang tao na may galit sa kapwa ay naniniwala na maaari nilang isumpa ang isang taong magdusa ng matagal, maaari bang magkatotoo ang mga sumpa? Ano ang sinasabi ng Biblia sa pagsumpa? Ang sumpa ay sinasabi na maraming beses sa Biblia. Sa Biblia, ayon sa paliwanag, ang Diyos ay pag-ibig at hindi sumusumpa sa tao. Ngunit dahil siya ay may problema sa kasalanan at ang kasalanan ay palaging naghihiwalay sa isang tao sa Diyos, ang tao ay nagmana ng sumpa dahil siya ay nagkasala. Sinumpa ng Diyos ang mga unang tao bilang parusa dahil sa hindi nila pagsunod sa utos nito. Ito nga ang sinasabi sa Genesis chapter 3 verse 17. Ito naman ang sinabi ng Diyos kay Adan, dahil nakinig ka sa iyong asawa, nang iyong kainin ang ipinagbabawal kong bunga. Dahil dito'y sinusumpa ko ang lupa. Sa hirap ng pagbubungkal, pagkain mo'y magmumula. Isinumpa din niya ang ahas sa Genesis chapter 3 verse 14. At sinabi ng Panginoong Diyos sa ahas, sapagkat iyong ginawa ito, ikaw ay sumpain ang higit sa lahat ng hayop at ang higit sa lahat ng hayop sa parang. Sa iyong tiyan ay lalakad ka at alabok ang iyong kakainin sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. Dito nga ay nalaman natin na ang sumpa ay ang kaparusahan ng paghahatol sa banal na batas. Sa Biblia, ang mga sumpa ay pagpapakita ng banal na pag-ibig at katarungan ng Diyos. Napakarami pang mga pagpapala at mga sumpa ang binanggit sa salita ng Diyos ng napakalinaw. Ibig sabihin, ang mga pagpapala ay dumarating sa mga tao kapag sila'y sumusunod sa Panginoong Diyos at ang mga sumpa ay nangyayari bilang resulta ng kanilang pagsuway. Pinili ng mga tao ang sumpa ng kamatayan sa halip na ang pagpapala upang mamahala at maghari. Ngayon mga kapatid, tayo bilang mga tao naman ay malinaw na pinagbawalan sa pagsumpa o pagsasabi ng isang kahilingan o kagustuhan na may mangyaring masama sa isang tao. Maraming tao ang mahihilig magsumpa, lalo na nga kapag sila'y nagagalit sa kanilang kapwa. Naniniwala kasi sila na sa pamamagitan noon ay maiibsan ang kanilang galit at makakaganti sila sa isang tao. Hindi rin nakakagulat na maraming tao ang naniniwalang sila ay isinumpa at napapatanong kung may bisa nga ba ang sumpa. Ang Biblia ay nagbigay naman ng kasagutan sa tanong na ito. Sinasabi sa atin ng Biblia sa mga Kawikaan chapter 26 verse 2 kung paano ang maya sa kaniyang paggala, kung paano ang langay-langayan sa kanyang paglipad, gayon ang sumpa na walang kadahilanan ay hindi tumatalab. Nangangahulugan lamang ito na tulad ng mga maya at langay-langayan na lumilipad lamang ng walang dahilan. Ang mga sumpa na ginawa laban sa mga inosenteng tao ng walang dahilan ay walang bisa. Ang sumpa na dahil lamang sa galit, inggit at puot sa isang tao ay hindi tatalab. Ngayon kung ikaw ay isang Kristiyano na tinanggap ang Panginoong Jesucristo, tayo ay inaring ganap na ng Diyos at sa makatuwid ay hindi karapat-dapat sa kaparusahan. Sa mga taga-Roma chapter 8 verse 1 to 2, kaya nga hindi nahahatulang maparusahan ng mga taong nakipag-isa na kay Kristo Jesus. Wala na ako sa kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan, sapagkat pinalaya na ako ng kapangyarihan ng Espiritong nagbibigay buhay sa pamamagitan ng Kristo Jesus. Hindi pinapayagan ng Diyos na sumpain ang kanyang mga anak. Walang sino man ang may kapangyarihang sumpain ng sino mang ipinasya ng Diyos na pagpalain. Ang Diyos lamang ang may kakayahang magpahayag ng paghatol. Gayunpaman mga kapatid, nagbabala ang Diyos sa kanyang mga salita. Sa Efeso chapter 4 verse 29, huwag kayong magsasalita ng masama, kundi iyong makakabuti at aangkop sa sitwasyon para maging kapaki-pakinabang sa makakarinig. Sinabi nga ng Panginoong Hesus, kung ano ang lumalabas sa ating bibig, iyon ang pumupuno sa ating puso. Ibig sabihin, ang kasamaan sa ating puso ay tiyak na lalabas sa ating bibig sa pamamagitan ng pagmumura, pagsasabi ng masasamang pananalita at ang mga pagsumpa. Ngunit kung ang ating puso ay puno naman ng kabutihan ng Diyos, lalabas sa ating bibig ang pagpupuri sa Kanya at ang pag-ibig sa ating kapwa. Tunay na kasalanan ng pagmumura, pagsumpa at anumang masasamang salita. Tayo bilang isang Kristiyano, hindi tayo dapat na maringgan ng masasamang salita. Sa Biblia, ayon sa paliwanag, isinusumpa ng Diyos bilang parusa ang tao o nilalang na hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos. Ngayon mga kapatid, kung ikaw ay isang taong sumusunod sa Diyos at kung may mga nanguusig sa inyo, pagpalain niyo sila at ipanalangin. Sa mga taga-Roma chapter 12 verse 14, pagpalain ninyo ang mga sa inyo'y nagsisiusig, pagpalain ninyo at huwag ninyong susumpain. Tandaan mga kapatid, ang Kristiyano ay hindi maaaring sumpain at sumumpa. Bilang mga mananampalataya,
Tayo ay nasa patuloy na presensya ng banal na espiritu na naninirahan sa loob natin at sa ilalim ng kanyang proteksyon. Hindi natin kailangang mag-alala tungkol sa sino mang naghahatid ng anumang uri ng paganong spell. Ang voodoo, witchcraft at sumpa ay walang kapangyarihan sa atin dahil si Satanas ay walang kapantay para sa Panginoon. Ang pagpapala ng Diyos ay mas makapangyarihan kaysa sa anumang sumpa. Ang Panginoon ang ating liwanag at ating kaligtasan, at kanino ka matatakot? Ang ating pananampalataya ay ang tagumpay na dumaig sa sanlibutan ito. Ito ang kalasag na ibinibigay ng Diyos na panlaban natin sa nagniningas na palaso ng masama. Muli po, sana ay meron kayong natutunan. Patuloy nating ipalaganap ang mabuting salita ng Diyos. Ingat and God bless.